Ito ay may kinalaman sa paglagong Kristiyano. Ano po? At ang ating tema, 7 reasons why Christians are not growing. So using the analogy of the garden, kasi analogical po ito, ibig sabihin, mayroong pagkakahalin tulad. Ang paglagong Kristiyano sa paglago ng isang halaman. Kasi yung ginamit dito na salita, grow is an agricultural term. Therefore, pinapatingin tayo ng Diyos sa mga halaman. Kasi since na growth is a process. After being, naligtas ka, ang kalooban ng Diyos para sa iyo, sa ating lahat, ay lumago tayo sa ating pananampalataya para tayo din naman gamitin ng Diyos sa Kristo. Amen? Okay, meron akong illustration dito. Ito, artificial plant, diba? Anong napapansin dito? Ano napapansin dito sa artificial plant na to? Maganda ba siya? Pero kumusta yung size niya? Tumataas pa ba siya? Ito ba yung nagbubunga? Ano pa ang wala sa kanya? Bukod sa meron siyang appearance. Wala siyang buhay. Okay? So, sadly, this is how some Christians live. Appearing faithful on the outside, but with no real spiritual life growing within. Ha? Ang hirap sabihin niya, ito made of, ano nga to? Plastic. Ayan. Okay. So the word grow, oxano in Greek, means a continuous, active increase in every part of our lives. So it's a command, not an option. Therefore, if we are not growing up, I mean spiritually speaking, nagkakasala po tayo. Ayan. Ngayon, itong Mark 4:20, alam natin ito, pamilya tayo lahat dito. Parable of the sower, Ang seed represent the word of God. Sower, of course, yung nag-ahasik ng salita ng Diyos. At mayroong 4 na klase ng ground. It represent all kinds of heart na nataniman ng seed, ng word of God. At may kanya-kanya, iba silang response doon sa salita ng Diyos. Okay? Pero, dito sa, particularly in verse 20, ito yung mga klase ng puso ng tao na nataniman ng Diyos kung saan positively nag-respond sila. At Bible say, sila ay nag-multiply. Sabihin, dumapo sila sa pananampalataya. Mga kapatid? Okay. So ngayon, aralin po natin, many believers have been seeds for years, even decades, never pushing up through the soil to become strong plants. Today, let's look at 7 growth blockers. May mga growth blockers. That stop us in our spiritual life cycle. Sana, marinig kayo, ma-identify ninyo saan yung bronze block ay mabibilang. At huwag kayo mag-stop doon, kundi mag-aspire kayo na kayo ay lumago. So, it's never too late. God is a God of second chance. So, 2 beses na inuulit ng Diyos ang kanyang mensahe. Listen to God's word very carefully. Okay, meron tayong 7 rito na barriers o tinatawag din na growth blockers. Una, no Bible study, the soil, no prayer life, the water, no submission, the support, no holiness, the protection, no fellowship, the ecosystem, no service, the energy, no witness, the purpose. Parang isa ka lang farmer, nagtatanim ka ng plant. So it has to do with planting. So makikita natin dito, pinapatingin tayo ng Diyos sa mga halaman. Ganyan na ganyan ang paglagong spiritual ng isang mananampalataya. Meron siyang proseso. At meron siyang order. Una, dapat step 1. Hindi ka pwede mag-i-skip. May divine order ang Diyos. Okay? So, without further ado, let's dive,
delve into the truth of God's Word. Una, growth blockers, no Bible study. Yeah. Bible says in 2 Timothy 2:15, ano sabi doon? Study to show thyself approved unto God. A workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study. Ano ha? The Bible. Okay. Kamusta ka kapatid? Ikaw ba ay nakakapagsaliksik ba ng kasulatan? O baka hindi mo na nabubuklat ang iyong banal na kasulatan? Dahil pagkising mo sa umaga, iba na yung punong-puno na. Ang utak mo is preconceived with so many things which is in this world. Mga verse of this world, mga gawaing bahay, yung mga pagpasok sa trabaho, lahat ng kailangan mo, aligaga ka ng marka, at sa buong hapon, anxious ka na. Tanong, lalago ka ba dyan? Pero, bago yung punta muna tayo sa isang halaman. Dahil, since this is analogical, merong parallel. A plant's roots can't grow in empty air. They need rich, nutrient-filled soil to anchor and feed it. Totoo yun. Diba? Ang isang halaman. Pwede ba ang isang halaman ay mabuhay? Well, may mga hanging plant. Pero meron din yun eh. May mga tubig din yun, may lalagyan din yun, di ba? May lupa din yun. So likewise, the Bible is our spiritual soil. Lamang, meron tinatawag na blocker. Without digging into God's Word, we have no solid foundation. We're rootless, blown around by every new teaching or sudden feeling. Ganyan ang mangyayari. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, pundasyon mo yan parang lupa. Kasi kung walang lupa, saan may tatanim yung seed? Kahit man itanim mo yun, hanging sa on air, hindi yan mabubuhay. Okay? Mabuhay man, sandali lang, hindi magtatagal at mamamatay din. Likewise, kung wala tayong pagsasaliksik ng banal na kasulatan, wala tayong pundasyon. Ibig sabihin, wala tayong tibay na maaasahan. Pagdating ng mga false teaching, pagdating ng mga dagok ng buhay, madali tayong bibigay. Yan ang first and foremost. Dapat may matibay kang pundasyon. Sabi ng Bible, si Kristo ang pundasyon mo. Di ba pag nagtatayo ka ng towering building, may matibay na pundasyon sa ibaba. Di ba? So bago ka maglagay dyan ng mga materialis, I mean, it represent yung paglilingkod mo sa Diyos, dapat matibay mo na ang pundasyon mo. Well, we are not talking here about salvation. The context is discipleship. At sabi ko nga sa inyo, ito ay proseso ang paglagong Kristiyano. Dahil ito ay proseso, meron itong mga tinatawag ng steps. Una, ito nga, kailangan meron tayong hindi not just reading the Bible, but searching the Scripture. Katulad ng Berean Church historically. Di ba? Habang si Paul nangangaral sa kanila, they look at the Scripture, no? Tinitingnan nila kung nagtatayo ba yung pinapangaral ni Paul sa sinasabi ng banal na kasulatan. Para sa kanila, ang final authority nila, ang written word, hindi si Paul. So, kikilalanin lang nila yung pangangaral ni Paul kung nagtatali sa salita ng Diyos. Ganon din tayo mga kapatid, no? Gawin nating otoridad ng salita ng Diyos sa ating buhay. Hindi tayo dapat nakikinig o na-influence tayo ng mga nakita natin, ng mga nararamdaman natin sa ating paligid. Na minsan nasishaken, nag-waver tayo sa ating pananampalataya. Huwag natin sabihin, Pastor, kasi hindi ko maiwasan na isipin, Pastor, hindi ko maiwasang maramdaman kasi ganito nga yung nakikita ko, okay? At nag-aalala ako. Pero, ang problema kasi dyan, katulad ni Maria, dapat i-prioritize mo yung pakikinig ng salita ng Diyos. Parang di ka anxious throughout the day. Sabi ko nga sa inyo, binigyan tayo ng Diyos na isang araw, one day. Diba? Live one day at a time. Sapat ng kapasidad ng ating utak
na isipin yung buong maghapon. Yung bukas para sa Diyos, hayaan mo na yun. Pero huwag mong kaligtaan, ha? Yung very foundation mo, yung pagsasaliksik ng banal ng kasulatan. Yeah. So, parang ano lang yan, karamihan ngayon, katulad ng pinakita ko kanina, yung artificial plant, display siya, purpose siya. Display purpose pa rin siya, di ba? Marami tayong Bible sa ating mga bahay. Ang tanong, binubuklat mo ba? O nagiging parang ano na lang siya, display na lang doon, halikabukan na lang. Linis ang Bible mo kasi wala, hindi mo sinasaliksik di ba? Pero bakit ba ibinigay sa iyo ng Diyos ang kanyang final revelation, which is the written word of God? Di ba para saliksikin ito? Kasi may mensahe ang Diyos para sa iyo. Di ba? Intended yan para saliksikin mo. Amen. Yan ang pundasyon ng pananampalataya. Diyan ka magiging matibay. Diyan ka nalago sa iyong pananampalataya. Kaya nga isang Kristyano nagbabasa ng Biblia, pagkasa pa. Kahit marami siyang, wala namang flawless na Kristyano. Napakahalaga. First and foremost, mga kapatid, basic but fundamental sa pagdating Kristyano, ang written word. Salamat sa Diyos na sa atin ang King James Bible. Amen. Alam natin, may bibliology, inaral natin ang history. Amen? Amen. Hawak natin ang very word of God. So, to fix it, set aside time to read, study, and meditate on the Scripture. Let God's truth be the ground you stand on. Alam niyo ang kapangyarihan ng Diyos ay naroroon sa katotohanan nito. Doon nagkakaroon ng transformation ng awpat. Pero para tayong kalabaw, yung sustansya ng, sabihin natin, ng halaman o damo, kailangan nguyain niya muna yun. Di ba ganun na meditation? Look at the field. Pansinin niyo yung mga kalabaw. Di ba? Hindi naman sila katulad ng baboy na kumain lunok ng lunok. Di ba ginunguya ng kalabaw? That's meditation. Kasi kinukuha mo yung sustansya, yung katotohanan. Naruroon ang power ng Diyos para ikaw ang mag-transform ka into image of Christ. At lumago ka, magamit ka ng Diyos. Ano? Nagsasaliksik ka ba ng banal na kasulatan? Nakakaya naman yata yun. Na tinatawag tayong Baptist Christian. YKJV pa tayo, pinagmamalaki natin, pero hindi man lang natin binubuklat ng Biblia. Mas madalas pa nga natin binubuksan ng ating cellphone everyday. Tinitignan natin kung anong mensahe ng kapwa natin tao, na kung minsan toxic pa. Bakit hindi yung salita ng Diyos muna? Hindi ko sinasabing masama. Hindi necessity ang cellphone. Hindi dapat yun ang priority mo. Ang sinasabi ko din, ito yung number 1 na pangunahin kung bakit ka nababansot Wala akong nakitang Kristyano lumago sa pananampalataya nang hindi sinaliksik ang banal na kasulatan. Mga kapatid. Okay, number 2. Crop blockers. No prayer life. Ito naman kung kanina, yun ang represent the soil. No prayer life represent the water. No? Yeah. So, according to the written word of God in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Utos ba? Kita niyo na. So, kapag hindi ka madalas na humihingi sa Diyos, ikaw ay nagmamalaki, ikaw ay nagkakasala. At ikaw ay lobat spiritually. Amen? So, tingnan natin yung pagkakahalintulad nito sa isang halaman. Even the best soil is just dry dust without water. Prayer, what wakes up the word in our heart and makes it come alive. Tama. Ito yung prayer, ito yung tubig na magdidilig doon sa salita ng Diyos na iyong minuya para ito magkaroon ng buhay. Di ba, ang binibigay ng tubig ay buhay at kalakasan. Ang salita ng Diyos yan yung pagkain, kalakasan spiritual din naman. Hindi ka pwedeng mabuhay ng walang tubig, hindi ka pwedeng mabuhay ng walang pagkain. Ito yung sinasabi na vital, no?
itong basic, fundamental na proseso, paano lumalab mo sa mananampalataya kay Kristo. Hindi pwedeng nawawala sa'yo dapat yung reading, pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Kasi doon ka lalago. I-extract mo yung sustansya. Dinimeditate mo siya. At dinibiligan mo siya ng panalangin. So, come alive. Amen? Amen. So, the blockage, ito yung blockage. Studying the Bible without praying is like having a book full of answers but never talking to the author. Two-way communication. Magsasalita ang Diyos sa atin through His written word. Magsasalita sa tayo sa Diyos through prayer. Walang relationship na madidevelop kung walang proper communication. Amen? At ito ay vital sa paglago nating Kristiyano. Sabi, pray without ceasing. Ilang beses mo na, ilang taon mo nang naririnig ang manalangin, walang patid, pero hanggang dulo lang ng bibig mo. Hindi mo talaga pinupot yun to practice. Shame on you. Practice Christian. Why KGB pa naman tayo? Alam na natin, inspired ito. Kung inspired yan, may mensahe ang Diyos para sa iyo sa bawat salita. Every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi mo dapat tinakaligtaan. Bakit yung message mo sa cellphone, yung pinipm ka ng mga friends mo, hindi mo nakakaligtaan eh. Grabe, mga kapatid. So, ang mangyayari, we become dehydrated, knowing facts about God, but not knowing Him personally. Wala kang intimate personal relationship with your God. Hindi mo talaga ramdam, hindi mo talaga alam kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay mo. So, isa kang mananampalataya kay Kristo, pero namumuhay kang parang hindi mananampalataya kay Kristo. Hello? Hi. Nakaka-relate ba tayo? Huwag natin sabihin, kasi pastor, busy ako, ang dami kong, binigyan ka ng Diyos ng 24 hours a day. I-manage mo yung time mo. Bakit yung mga time natin sa trabaho natin na ma-manage natin? Diba? We come on time sa trabaho natin. Pwede mo sabihin sa manager mo, boss, ma-traffic eh. Di sana nagising ka na maaga. Tingnan mo na. Ako, I wonder why, until now, kaya pala inuulit ng Diyos ang mensahe. Kasi paulit-ulit tayo, parang tayo mga Israelite, 40 years wandering and doon sa wilderness. Dapat sa 11 days lang na kung i-straight nilang lalakarin yun. Anong spiritual significance nito? Paulit-ulit circle, wala kang improvement. Lumalakad na ang panahon, ng dami ng taon, ilang beses mo lang narinig yan, okay? Lumipas na ang maraming taon until now. Alam nyo, kahit anong ganda ng sinasabi, pinapangaral ng pastor dito sa harapan. Kung napakinggan mo yan dito sa kanang tainga mo, lalabas sa kaliwang tainga mo, wala din yan eh. Kung walang application, hindi po tayo magbabago. Walang paglagong mangyayari. Lalaki lang ang utak natin kasi additional knowledge lang yan. Sabi ni Paul, knowledge pops up. Hindi masisiyahan ng Diyos sa atin dahil marami tayong alam sa Bible. Masisiyahan ng Diyos sa atin kung ipinamumuhay natin ito. Kahit na alam kung may alam mo sa Bible eh. Amen. Amen? Ano ba mas mahalaga sa Diyos? Di ba yung faithfulness natin? Diyan nga tayo bibigyan ng reward ng Diyos eh. Amen? Nagdi-dehydrate tayo. Ano bang tawag doon sa isang taong kulang sa pag-inom ng tubig? Napansin ko nga, isang halaman namin doon sa gilid, hindi na namin napapabayaan na kasi namin. Kung sinilip kong gano'n naku, dry na ngayon, binuhusan ko ng tubig. Grabe, wala siyang kasiyahan. Kasi pag kabus ko pa lang ng tubig, ganon ang Kristiyano, hindi prayerful. Mamaya pag uwi mo ng bahay, subukan mo manalangin Imagine mo parang kayo halaman. Ang tagal mo nang hindi nagtitiligan. Amen? Amen. Yan.
Nadidehydrate kasi tayo. So, it's like also looking in a mirror to fix your hair, then walking away without doing anything. You know what to change but never act on it. Illustration ni James last Sunday morning, di ba? Mirror. Bakit ka ba humaharap sa mirror? Di ba para tingnan mo yung tunay mong itsura at ayusin mo yung mga teka mo na, hindi pa ako nakapaglagay ng tila, yung hair ko, inaayos mo yung sarili mo, di ba? Nakita mo yung itsura mo, nakita mo kung ano yung mga dapat mong baguhin sa sarili mo. Di ba ang banal ng kasulatan is a mirror of our soul. Pinapakita sa atin ng Diyos kung ano talaga tayo. Hindi yung naririnig at nakikita mo sa mundo. Hindi ka talaga yun. Amen? Kaya tayo nababansot eh. Hindi tayo tumitingin sa salamin ng ating kaluluwa. At yun naman tumitingin sa salamin, nakakalimutan, ayun ang self-deception. Pagkaharap, katalikod na kalimutan na. Eh di wala nang pagbabagong mangyayari. Paano ka palalago? Kung may sakit ng, ano ba yung malilimutin? Ano ba? Anglisa ba yun? Okay. So, to fix it, keep talking to God all day long, not just in formal prayer. Let communication with the Father be a steady flow in you. Dapat consistent ka sa. Dapat lifestyle mo yan. Ang feeling mo, hindi kumpleto, hindi ka mabubuhay. Parang tubig na pag hindi ka uminom. Dehydrated ka. Dapat ganun ang damdamin mo. Napakahalaga. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, napaka-basic ng mensahe ng Diyos o mga gamit. Pero fundamental sa pagdagot siya. At inuulit ng Diyos. Have you heard that? Verily, verily, I say unto you. Di ba ganun ang Panginoon? Ba't niya inuulit? Emphatic. Nag-i-emphasize ka ng Diyos. Hey! Naririnig mo lang, hindi ka kumikilos Parang ganun yung sinasabi ng Diyos dito eh. Ano ba, narinig mo ba ako? Ba't wala kang aksyon until now? Dinided mo yun yung sinasabi ng salita ng Diyos? O sanay na tayong sumuway sa salita ng Diyos? Kaya para na-immune na tayo, na-normalize na yung kasalanan sa buhay natin. Number 3. Growth blockers. No submission. Okay. So ito naman yung pinakasukan. Di ba pagka nagtatanim ka ng plant, lalo na pag bago pa lang, seedlings pa lang, ilalagyan mo yun ng mga tukod-tukod, no? Kasi kung hindi baka, kagapang sa, naka-prowl lang siya na on the ground, and then pagka nag-mature na yan, deform na yung yung itsura niya, di ba? Kasi habang bata pa yan, malalambot pa yung mga mga sanga-sanga niya, di ba? So, kailangan pa ng mga sukay. Ayan. So, ano na ibig sabihin nito? Sa Hebrew 13:17, so alam natin to. So, kailangan natin itong basahin. Hebreo, ito ay may kinalaman sa authority, delegated authority ng Diyos sa mga spiritual leader. 13:17, ayan, basahin natin. Obey them that have the rule over you, and submit yourself, for they watch for your soul, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So it has to do with a person with delegated authority. Alam natin, ang written word of God, referring to the King James Bible, is our soul, final authority in all matters of faith and practices. Pero ang Diyos meron siyang tinatawag na structure o leadership, no, na kung tayo nga nagpapasabit tayo sa government, bibigay tayo ng tax yan. Dahil sinabi din ng Panginoon, bigay nyo kay Cesar, yung para kay Cesar, okay? At yung ginagamit kasi ditong submission is voluntarily. It is a military term na para nagmamarcha kayong ganun, dapat straight line lang, wag kang mag-iba ng posisyon. At voluntarily, ilalagay mo yung sarili mo, hindi ka inutusan, hindi ka puwersa, kasi naiintindihan mo, God is a God of order. Kapag walang order, walang kaayusan, magulo po tayo mga kapatid.
Isipin nyo na lang kung lahat tayo leader, di walang follower, sino susunod? Okay? Habang hinuhubog ka ng Diyos, magpasakop ka muna. Wait for your turn. Pag ginawa ka ng leader ng Panginoon, diyan mo ma-appreciate. Kasi a good follower is a good leader. Amen. Ha? Be patient. Hindi nagkataon ng lahat. Nilagay tayo ng Diyos sa dapat natin pagdagyan. Pumilis tayo according kung saan tayo nilalagay ng Diyos para magkaroon tayo ng kaayusan. Because our God is a God of order. Okay? So, tingnan natin yung parallel dito na sinasabi, a young vine or tomato plant will crawl on the ground and get tangled if it has no stake to climb on. So, ganun nyo, ang ibig sabihin lang nito, mga kapatid yung, kapag bata ka pa sa pananampalataya, pahintulutan mo ang pastor mo. Bigyan mo siya ng puwang sa buhay mo. Kung kinikilala mo na meron siyang delegated power, kasi ang chief shepherd natin ang our Lord Jesus Christ. Kami delegated authority kami. Okay? At aming carefully pinapatupad kung ano yung God's agenda. Amen. Kami spiritual leader, nasa harapan niyo kami. But mas as much as possible, dinadala namin kayo doon sa God's agenda, yung kalooban ng Diyos. Amen. So pinapakita kami, sa amin muna pinapakita ng Diyos na yung mga spiritual discernment at pinapangunahan namin kayo doon. Ngayon, kung hindi tayo magpapasubmit, minsan pag tayo na-correct ng ating pastor, dahil sa, ayun nga, yung nagiging blockage kasi dito, minsan yung rebellion eh. Pride. Kaya ayaw mo magpa-correct kasi may pride kayo. Nagre-rebelde ka. Hindi ka naniniwala doon sa pastor mo. Saka baka may iba kang pinaniniwalaan. Yun lang. Diba? Kasi may delegated power, may instructor, may leadership. Pinaniniwalaan mo ba yun? Kinikilala mo ba yun? Bakit? Para magkaroon tayo ng kaayusan. Magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kaunlaran. Yun yung purpose na eh. Mga kapatid. Amen. Hello? Hi. So kasi mangyayari sa atin para tayong halaman na kapag bata pa yan, kasalukuyan pa lang lumalago, eh walang suhay, walang support. Ba? Madideform yan. O kaya mapapansok yan. Ang ibig ko sabihin, ang Diyos merong kalooban para sa atin. Yung nga, mag-conform tayo to the image of His Son, the our Lord Jesus Christ. Dapat kukonforme tayo doon. Come to think of it, kung ang pinapayo sa'yo ng pastor mo ay para sa ikabubuti mo. Bakit parang pag minsan parang gusto natin tayo yung nasusunod? Tayong captain ng ating soul. Sinasarili natin yung mga problema natin. Alam nyo ba, hindi ko sinasabi ito para gawin ninyo Kasi pero, ngayon ko lang ito sasabihin na ito na-appreciate. Alam mo si Brother Hubert? Hindi alam ng marami. Ganyan yan, tinatawag ng Android yan, di ba? Ano alam nyo ba? Napaka-submissive sa pastor na. Amen. Paano? Siyempre, di nyo alam, pinipihim ako. Little things, maliliit na bagay. Sabi niya, pastor, pag-pray mo nga, ano ko, ganito. Problema niya, i-open niya sa pastor na. Ako, binigip secret ko naman yun eh. It's between me and the Lord. Kung nagtitiwala siya sa akin, dadalhin ko sa Diyos sa panalangin period. Alam niyo kung magpapatuto si Brother Hubert? Brother Hubert, yung mga, di ba, sinero mo sa akin mga little to big problem, sinasagot ba ng Diyos kapag pinapag-pray mo sa pastor mo? Sinasagot ng Diyos. Kasi ino-authenticate ng Diyos. Ang ministry, ang office ng pastor, ano ang pastor? Tagapamagitan. Amen. Isa yan sa mga simbolo ng, o tanda ng pagsasubmit ko. Pag nagsasubmit ka, sa pastor, nagsasubmit ka sa Diyos. We're talking about, kasi may mga pastor na impostor. Hindi yun. Huwag ka magpapasubmit yun. Hindi kalooban ng Diyos pinagagawa sa iyo nun eh. Huwag dapat tayo maging tanga. No? We are narrow-minded as the Scripture. So yun, imagine a plant bent over by its own weight, unable to stand straight or touch sunlight. Ganun ang mangyayari sa atin, mga kapatid.
para tayo nang nasusunod pagka hindi natin inayaan ang pastor natin na gabayan. Kaya nga may pastor kayo. Naintindihan niyo ba yun? Ano ba ang trabaho ng pastor? Di ba nagabayan ng mga tupa? Kung ganun pala, hindi ka sumusunod sa pastor, magpagsarili ka na lang. Para ano pa? Hindi ka pala naniniwala. Ay, wala magagawa yung pastor ko. Wala namang magagawa yung pastor mo, pero sabi ng Bible, yung pastor mo, pwede kang pag-pray. Pwede kang gabayan. Sa mga prinsipyo na salita. Para hindi ka maligaw. Kaya tayo nababansot. Di ba yung ngayon, wala pa rin tayong pananampalataya. Same old person. Di pa rin tayo dati. Ang dami na, ilang taon na ang lumipas. Ganun pa rin tayo. Hindi lumalago. Hindi sumusunod eh. Basic na nga ito, fundamental sa Christian growth. Pero hindi natin sinusunod. Oras lang mga kapatid. Ulit-ulit na ako dito. Kaya sa ating bisita, Sister Rhea. Unang-una siya dito eh. Nauna ka, brother. Sumunod si Sister Rhea, di ba? Sa isa ka na Sister Rhea. Pero I'm struggling. Talaga with not yung Filipino talaga. No? Maraming beses na ulit-ulit na steward tayo ng tayo. I wonder why, bakit pag sa trabaho natin, aga naman tayo. Di ba? Kayo sa bisita natin. No? Kasi magkakaroon sila ng hindi magandang impression na, ay, hindi pala mahalaga sa inyo. Tayo makasusunod, Sister Rhea, tanghalik na rin. Kasi hindi pala mahalaga sa inyo, pagtitipon, yung appointment nyo palaging si Cristo dito, hindi ba yata? Parang kung kailan nyo lang, kung anong oras, kung kailan nyo lang kayo pupunta. Kung kailan lang tayo a-attend. Hindi magandang halimbawa, mga kapatid. Okay, so to fix it, surrender your plans to God and honor the leaders His place in your life. Let His structure lift you up. So, kaya binagbigay ang Diyos ng pastor para kayo i-guide. Kaya nga, huwag kayong magagalit sa pastor. Pastor mo, para silang plaka. Bakit? Paulit-ulit na. Alam na namin yung stewardship. Hindi mo talaga alam. Kasi kung nalalaman mo yan, ipuput into practice mo yan. Huwag na tayo dami nating alibay, kasi ganito, lamig ng panahon, o malayo kami, o maliban na lang, masama ang damdam mo. Acceptable ba yun? Tulad kanina, nagsimula kami. Sabi mga apat lang yata tayo. Let's speak ng kuwan. Ako, I'm trying my best with God's help and grace na maging example sa inyo. Kahit konti lang kami, simula na kami. Ang quality. Sa trabaho niyo, pagalitan kayo ng boss ninyo. Subukan nyo lang. Walang patawad. O baka late ka ng isang 15 minutes, kakatasan ka na ng isang oras. Pwede? Pwede. Okay, next. Growth lovers, no holiness. Ito naman yung parang pinaka-protection mo, no? Alam natin, basic definition of holiness is separation. To be holy is to be separate. Okay? So according to Hebrew chapter 12, verse 14, ating basahin, Bible says, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. So, tingnan natin yung parallelism nito sa paglago ng isang halaman. Yung mga peste, kinakain ng mga dahon, mga weeds, steal nutrients, and diseases can kill a plant. Sin and worldly influences are like these threats to our spiritual health. Katulad ng halaga ng halaman. Di ba may mga peste, kinakain yung mga dahon, mga uod, mga ganyan, mga insekto. Okay, tapos mayroong mga weeds na, alam mo yung kinutsok ng halaman hanggang sa na-deform na siya, napansot na siya. O, di ba? Ano ba yan sa buhay natin ngayon? Yan yung mga worldly distraction. Di ba? Imbes na magdi-devotion ka, yan yung TV, no? Narinig mo, nag-ring yung cellphone, andyan yung Facebook, andyan yung mga online, shopping, di ba? Tatawagin ka ng press, may lakad sa ganito, ganyan. Nag-distract ka eh. Di ba? So, kaya holiness, ibig sabihin, set apart.
Lagyan mo ng boundary. Disiplinahin mo sarili mo. Unahin mo ang Panginoon. Bilang isang Kristiyano, ano ba yung dapat kong gagawin muna? Pagkising ko sa umaga, okay, pray ka. Basa ng Bible. Kunting magpupuri ka sa Diyos. Bago ka lumabas ng, ng gate mo, Lord, ingatan mo ako, pagpalangin mo, bigyan mo ka ng wisdom, strength, courage, faith sa aking trabaho. At the end of the day, lingunin mo mga pangyayari. Makikita mo kung paano tinugon ng Diyos. Yung araw-araw sana maging habit mo yan, ganyan ka sana, maging ilaw ka ng sanlibutan na. Ehemplo ka. So, ang nagiging blockage kasi ito sa halaman, when we ignore holiness, sin acts like a parasite, slowly sucking out our strength until there's nothing left. Yan ang mangyayari. Pansinin nyo yung mga peste sa halaman, yung mga uod, mga insekto. Hindi naman niya bigla ang kinakain yung halaman. Ang pinunting hanap natin yung mga dahon hanggang sa makalpot mamatay na. Ganon din ang isang Kristiyan, unti-unti na uupos tayo. Kinakain tayo ng worldly distraction. Dapat nakapokus tayo sa ating Panginoon. Siya ang nagtunay na nagkikare sa atin. Kung tayo lagi na sa tabi ng Panginoon, hindi tayo mapapabayaan. May provision din ang Diyos para sa ating pangangailangan. Pero kung ini-ignore natin siya kasi ang ini-ignore natin dito eh. Kasi ito, we talk about our personal relationship with God. Hindi naman siya isang kidlat ng hangin na wala, isang person. He longs for our fellowship, yung intimacy natin sa Kanya every day. Paulit-ulit na siya nananawagan. Hindi tayo nagre-respond positively. Parang pumasok dito, lumabas doon. Nag-take advantage na ba tayo? Dalang Diyos natin, God is a God of order. Binibigyan tayo ng second chance. Okay. Illustration nito. A garden without a fence or regular wedding will soon be taken over by unwanted growth. So, katulad ng mga isang farmer na nagtatanim, di ba? Sa kanyang garden, naglalagay siya ng mga boundary, para yung may separate niya yung mga halaman at saka doon sa mga damo lamang. Ganon din tayo. Nandito pa tayo sa mundo ito. Well, hindi maiwasan na meron tayong mga maririnig na hindi maganda para sa ating tainga. Meron tayong makikita na hindi maganda sa ating pandinig. May mararamdaman tayo na hindi maganda para sa ating emotion. Pero hindi yun eh. Ang sinasabi dito, set apart. Lagyan mo ng boundary. Yun ang holiness eh. Set apart. Maging practice mo yan kahit sa trabaho ka, nasa eskwelahan ka, lagyan mo lagi ng boundary. Hindi, say no. Hindi masama na tumanggi. Hindi tayo men pleaser. God pleaser tayo. Ang priority natin, mabigyan natin ng kaluwalhatian ang Panginoon. Pwede mo naman sabihin doon sa tao, pasensya ka na kapatid, kasi itong aking pananampalataya. Lagyan mo ng boundary. Huwag yung wala kang boundary, kahit ano na lang pwede sa iyo. Ano yun? Absolute freedom? There's no such a thing as this. May guidelines tayo, kaya may salita ng Diyos eh. Oo, may nalaya na tayo ng Diyos sa kasalanan, malaya na tayong gagawin ng lahat ng bagay. Pero hindi, sabi ni Pablo, hindi ako papaalipin sa anumang bagay. We can say no. Say no to sin. Hindi na siya makapaghahari sa atin. Nasa sa atin, kuya mga. Kasi ang problema, hindi natin binibigyan ng boundary. Ini-entertain natin. Ngayon, nakala natin, super Christian tayo, hindi ako hindi ako matetempt yan, kasi ako eh. Hindi totoo yun. Okay, to fix it, cut away sin from your life and guard what you watch, listen to, and do. They keep your spiritual garden clean. Alam mo, utak natin, parang channel ng television yan. Okay? So, kung may naiisip ka ng naramdaman ka, ilipat mo na ng channel. Hindi pa kasalanan yun. Kasi si Satan ang nag-i-inject ng negative thoughts, hindi pa kasalanan yun. Ang kasalanan, kapag in-entertain mo na at ginawa mo na yun. Okay. Ano number? Pangilala tayo. 5? Yeah.
growth blocker, no fellowship. Ito yung tinatawag naman na pinaka-ecosystem mo. Okay? Hebrew 10:25, Bible says, alam na, forsaking not the assembling of ourselves together. Sabi doon, utos ito, no? So, tingnan natin yung parallelism nito. A single tree in an open field is hit hard by wind and heat. But a forest creates shade, hold moisture, and fellowship all trees right together. So, mapapansin mo sa isang, lugar na mayroong isang punong kahoy. Wala siyang, isolated siya doon mag-isa. Pagdating ng mga bagyo, ng malalakas na bagyo, yung malakas na init ng hangin, ng ulan, wala siyang proteksyon. No? Wala siyang kaagapay. Likewise, ganoon din ang isang Kristyano na ina-isolate niya ang kanyang sarili mula sa pagtitipon. Alam itong Hebrew 10:20 is a solemn warning, no? Na mahalaga ang pagtitipon kasi yung encouragement na rin, andyan yung warning na malapit na ang Panginoon dumating, okay? At yung exhortation, no? Exhortation, dyan tayo, kasi yung presensya ng bawat isa, di ba? Tayo ay na-identify. Kaya tayo may mga kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Pero when we come together, ando doon ang saya, ando ang galak. Amen? At saka, kung tayo ay may problema, baliktad kasi diba, pag may problema, lumalayo sa pagtitipon, mali. Pag may problema ka, lumapit ka lalo sa Diyos. Ha? Huwag kang bibitiw sa Diyos mo, sa iyong pananampalataya. Yan ang magsasamba sa iyo dyan eh. Amen? At yung mga kapatiran mo, sila talaga ang tunay mong kaagapay sa buhay na ito. Sino ba magpe-pray para sa iyo? Mga worldly, mga kasama mo sa trabaho, hindi ang kapatiran mo. Amen? Lumapit tayo sa mga kapatiran. Huwag natin isolate ang ating, huwag natin sarili ng ating mga problema. Alam mo, mahirap yung mag-guest bless. Guest tayo. Ano ba yung papagpray ko sa kapatid eh? Yan kasi ang problema nangyayari kasi, experience dito eh. Yung panalagi, naging chismis pa eh. Grabe naman yan yung mahirap eh. Kailangan talaga maghanap ka ng accountable person. You can trust. You can lean on. I mean, kailangan ilumo sa kanya, i-confide, dali niya sa Diyos sa panalagi. Kaya kung minsan, may mga problema, hindi natin pwedeng i-publicize. I mean, i-ano natin sa blackboard natin yan. Kasi nagiging chismis, ano siguro? Oh, Ano na? Naging chismis pa. Huwag gano'n na. Kinumpay ka sa inyo ng kapatid yun, keep it secret. Pagtitiwala sa sayo, hindi lang naman sikretong binigyan niya sa iyo eh, pagtitiwala din. Huwag mo sisirain yun. Bilang magkapatid sa Panginoon. Tumasa sa'yo, dadalhin niya sa sa throne of grace sa langit. Eh di nalamon sa kapitbahay mo, patay ka dyan. Yan lang. So fellowship, mahalaga yan. So yan, isolating ourselves from other believers leaves us with manghina ka dyan. Ano pa? We miss out on encouragement, accountability, and gives others free. Yes. May different spiritual gift tayo. We are ministering one to another. O, diba? Para tayo ma-edify. For the equipping of the saint for the ministry. Saan mo ba matatagpuan? Saan mo ba mararanasan yung demonstration, exercising of spiritual, diba? Sa pagtitipon? Amen? Ngayon, i-isolate mo. Attention nila, isolate mo yung sarili mo. Andiyan ka lang naman. Ang lapit mo lang naman dito sa local church. Amen? Ecosystem. So to fix it, ito, illustration muna, no? Parang ito, lagi na natin sinasabi ito, yung bang, alam mo ba yung pagka may bonfire tayo, di ba, mayroong apoy sa gitna. Tapos, subukan mong yung isang gatong do, hilahin mo. Remove a coal from the fire. Anong mangyayari? It will die soon. Likewise, ang isang Kristiyano na na-isolate ang kanyang sarili sa iglesia ay parang apoy na unti-unting nang hihina. Biyaya na ng Diyos, makarecover ka dyan.
Eventually, mga mami, makita mo sa sarili, wala ka na sa fellowship, nandoon ka na sa sarili. Bakit? Sino may kasalanan? Ikaw, pinabayaan mo. Pinabayaan mo yung communication mo, yung fellowship mo sa kapwa mo Kristiyano. Amen? So to fix it, how? Stay connected to your local church, be part of the body, share life, worship, and support with other believers. Amen? Okay, number 6. No service. O ito naman yung pinaka-enerhiya. Ano Scripture, Galatians 5:13, sinasabi doon na tayo ay maglingkod sa bawat isa ng may pag-ibig. Ang parallelism, tingnan natin. A plant uses sunlight to make food through photosynthesis. Tama. Sa science, naaralan na natin ito. Sa biology. Di ba? Paano ba nabuko-survive yung mga halaman? Wala naman kasi nagdidilig. Wala naman nagpapakain sa kanila. Wala naman nag-aalaga sa kanila. Di ba? Yun, Diyos. Di ba? Paano? Mamamagitan ng photosynthesis. Yung bang sunlight. Di ba? Yung nagsisilbing kanilang pagkain. Enerhiya. Tapos yung habog sa madaling araw. Di ba? Napakonvert nila ito into energy. Tama? Napunta tayo sa science So, mga kapatid, we're meant to use what we receive from God to help others. So, kung ano man yung binigay sa atin ng Diyos na talent, spiritual gift, o anong meron tayo is meant for helping others. Hindi yung kain ka ng kain. Subukan mo kaya kain ka ng kain, hindi ka dumudumi, o kaya, ano ba yun? Walang may input, walang output. Nakakarinig ka ng mga sermon, yung ka ng music video, kumakanta ka rito. Tapos hanggang doon lang, stagnant ka na. Wow. Sayang. Yeah. So, ang blockage, if we only take, yung sinabi ko sa inyo, nakikinig lang tayo, kumakanta lang tayo, but never give out, we become spiritually obese. Heavy and stuck. Spiritually obese lang tayo. Walang exercise. Diba? Ako nga nung isang araw, sabi ko, parang humihina yung visa. There are times when napapalpitate yung heart ko. Meron namang araw na ang hina naman ng tibok. Parang kulang na lang, ayaw na mabuhay, you know? Kaya sa na-realize ko na isang umaga, wala ako sa exercise. Yung inaaral ko nga ito, ginawa ko nga, maaga, pag-gising na maaga, o exercise na ako dyan. Ayun, naging normal ako. Sabi ko, pag pupunta tayo ng palengke, huwag na tayo sumakay ng contact ka ng contact link. Sabi kay Mrs. Nakarin natin ng umaga, exercise, walking is the best exercise. Appreciate ko yan. So likewise, ganun din mga kapatid, no? Tayo hindi lang para dito na tanggap lang ng tanggap ng mga pagpapala. I-share din natin. Katulad ng halaman, hindi lang yung tinanggap nyo nga. Tinanggap nyo din ang photosynthesis, yung light, yung water, yung converting into energy. Hindi lang yun, kundi para sa mga kapwa niya halaman. Nabubuhay siya hindi para sa kanyang sarili lang. Kasi ang halaman, pag nabunga yan, namatay yan, nalaglag ang mga buto, mas marami na naman ang nabubuhay. Amen? Yan. So yun, mahalaga mga kapatid na find a way to serve. Help at church, care for someone in need. Use your talent, let your faith work to bless others. Find ways to serve. Okay, Lord, ano ba yung paglilingkod ko? Aba, grabe na, parang tinanong na, may susot kong gulay, Lord, yung sa manong ito. Aba, binigyan ka ng Diyos ng common sense, di ba? Find way to serve. Yun ang hanapin mo. Huwag yung hanapin mo. Happiness sa sanlibutan. Wala, temporary lang yan eh. Diba? Pag magsisika ng advice, mga worldly advice bibigay sa'yo. Diba? Lalong masisira ang buhay mo dyan. Doon pa sa mga spiritually mature Christian, bibigay sa'yo yung mga prinsipon mula sa banal na kasulatan. Shape ka and guided. Amen? Kung tayong mahiyan, maging open tayo sa ating mga kapatid, lalo-lalo sa mga accountable person. Meron siguro someone here na pinagkakatiwalaan. Then, siya mo siya. Alam mo, dadalhin sa Diyos sa panalangin. Matuto tayo kung nasa sarili na, ikaw una magsasabi na, ikaw magkakasakit niyan, sinulo mo na ang problema. Hindi, we are not meant for self alone. We are meant for one another. Body of Christ. Magkakapatid nga tayo. What brothers are for.
Okay, lastly, no witness. Ito naman yung purpose. No? Sa Acts 8:18, alam natin ito na historically, after ng ascension ni Christ, ang sa kanyang sabi niya, ang bilid niya, pagdating ng banal na Espiritu, kayo ay magiging witness ko mula rito sa Samaria, Judea, and to the uttermost part of the earth. So dito, ang parallelism sa halapan, nakita, healthy plants' final job is to bear fruit with seeds inside. So new plants can grow. Tama. Ano ba ang purpose? Ba't ka nagtanim ng isang tree, fruit-bearing tree? Di ba para ito pakinabangan? Likewise, kaya tayo niligtas ng Diyos para tayo mamunga. Amen. Eh, ipagsigaw natin sa mundong ito, yung dakilang pagliligtas na ginawa sa atin ng Panginoon. Yung araw-araw na ginagawa ng Diyos sa'yo, buhay. Pwede mong i-share, that is witnessing. Yan ang purpose. Amen? Amen. So, if, ang bakit kasi dito mga problema, our faith is meant to produce fruit that lead others to Christ. Ang problema, when we don't share our faith, we're barren, missing the main reason God brought us in the first place. Para mamunga. Ikaw, ganito, para maramdaman mo, nagtanim ka ng isang fruit-bearing tree. Nalagaan mo, diligan mo, may sunlight, okay, may mga anti-parasite ka dyan, nilagyan mo ng sa garden, nilagyan mo ng mga fence yan, protection, okay? Umaasa ka. Are you waiting for the fruit? And then walang fruitless. Ibig sabihin, sayang lahat, enerhiya mo, yung money mo, ano pang time mo, sayang lahat yun. What tragedy, ano? So, ganun din sa atin mga kapatid, na inaasahan ng Diyos mula sa atin na tayo ay magbubunga. Ito ang kalooban ng Diyos. Magbunga tayo. Naghahanap ang Diyos ang bunga. Kasi niyo ang Panginoon habang naglalakad. From Bethany, pupunta sila ng Jerusalem. Nadaanan nila yung isang punong kahoy. Nilapitan. Big tree yata, if I'm not mistaken. Naghahanap ang Diyos ng bunga. Ang bunga. Walang bunga. Anong ginawa niya? Diba sinumpa niya? Sinabi niya lang, kung natuyo yung na-dried up, wala doon sa roots. Hanggang doon, sa pinakadulo ng Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Magiging tuyo, at dried tayo? Fruit. Ibig sabihin, inutil tayo. Wala kasi tayong bunga. Hindi yun ang inaasahan. Hindi yun ang original intention ng Diyos na tayo niligtas. Kung bakit tayo dinidisipulo ng Diyos, ay para tayo magbunga. Doon pa lang masasabi na kapakipakinabang tayong Kristyano. Yun na yung bunga eh. Bunga na ikaw ay ligtas na. Pero gumagawa ka na ng mabuti, nag-witness ka na. Diba? Until na wala ka ng bunga. Anong kapatid? Ilan na ba ang nag-aakay mo sa paanan ng Panginoon? Meron na ba? Meron ka na bunga? Wala pa rin. Okay. So, nagiging baog tayo, Warren. So, it's like a fruit tree that never produces anything beautiful to look at, but what a waste of what it was made for. Parang kanina lang, yung illustration ko, yung artificial plant, ang ganda, panlabas na niya, di ba? Maganda ang ulay, pero hindi na siya lumalaki. Hindi na rin siya namuhuli. At itself is lifeless. Magiging ganyan tayo, artificial tayong plant. Display lang tayo dito sa church. Ano sabi niya kanina? Anong tawag doon? Made of plastic. Tayo mag-isip. Magiging plastic lang tayo, Kristyano. Kristyano lang tayo sa puso. Hindi sa puso. We have the appearance, sabi doon na, alam nyo, yan ang tanda sa huling mga panahon. Ang mga tao ay, they have having a form of godliness, but denying the power. May anyo, anong Biblia, sa church, di ba? Kakanta ng Christian song, akatin na lahat ng
Christian activity. Pero walang bunga. Walang maturity. Oh. So, nagiging ano lang siya, artificial lang. Yun na lang siguro ang pinaka-gamit niya. At least display. No, ha? Pero kung ang Panginoon, dadalawin ang buhay mo, susuriin ang buhay mo, kamusta ka na? May bunga ka ba? Maghahanap ang Diyos ng bunga eh. Ha? Okay, so to fix it, tell others about Jesus. Your story and your life are seeds that can grow into new believers for God's kingdom. Okay, summarize. Time for a garden inventory. Ito na. Let's check our spiritual garden today. Are you rootless? No Bible study? Dehydrated? No prayer? Deformed? No submission? Choked? No holiness? Isolated? No fellowship? Stagnant? No service? Barren? No witness. So, ask the Holy Spirit to show you which blocker is holding you back. Hindi ko alam kung hanggang saan umakot ang salita ng Diyos sa mga ito. I'm sure, isa sa mga growth blocker, dapat ko ng Diyos. Amen? So, repent, for neglecting that part of your faith. Alam mo, hindi naman niya gagawin para sa ipataro. Gagawin niya para sa sarili mo. Mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang sarili mo. Mahal mo ang kapatira, mahal mo ang gawain ng Diyos. Marami tayong sakripisyo sa buhay na ito. Diba? Pero mas karapat dapat nabigyan natin ng sakripisyo ang ating Panginoon. Na kahit kailan, hindi tayo iniiwan ng papabayaan. It is serve our loyalty. Amen? So, pick just one. Ito ang ating application. Pick just one thing you work on this week. Maybe, I'll spend 10 minutes in prayer each morning. Or I'll join a small group at church. Ay lahat ay tumayo at mag-close tayo sa isang prayer. Okay, kung ito ang panalangin mo kapatid, ay yung ko ang iyong mata, ay isarang yung mata, yung ang ulo, ayaw ay manalangin. Lord, don't let me remain a seed hidden in the dirt. Break through my barriers. Water me with your spirit. And grow me into a strong plant that bears fruit for your glory. In Christ's name, I pray. Amen. Yan po, mensahe ng Diyos sa atin sa ngaling ito. God alone be the greatest glory. Amen.